kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ng aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ng aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw ng mga deboto, araw ni Jesus Nazareno. Muli, tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilinlang natin siya, pagkatapos dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikaw ay nasa panig ko, Panginoon. Malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon. At ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao, Panginoon, Diyos na makapangyarihan. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakinan. Awitan ninyo ang Panginoon. Inyong purihin ang Panginoon. Sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa mga kamay ng mga gumagawa ng masama.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kahirap ay humibig, at ako'y iyong dininig. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat. Tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Kaya't ang poon ay tinawag ko sa aking kahirapan, humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig, umabot sa kanya ang aking paghibik. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturot, umaakay, sa nagnanais makamtan, ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa, kaya ka namin babatuhin, kung hindi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang." Tumagon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kasalutan? Sinabi ko, mga Diyos kayo, mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastanganan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginawa ang mga ipinapagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo
ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako ay nasa Kaniya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa puok na noong unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kaniya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po. Ilang araw na lamang po at tayo ay papasok na sa Semana Santa o sa mga mahal na araw. Ang pinakataimtim at pinakabanal na linggo para sa ating mga Kristiyano, na kung saan lahat tayo ay taimtim na magninilay sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Ito po yung tinatawag nating Paschal Mystery o Misteryo Pascual. Ngunit bago tayo pumasok sa linggo ng mahal na araw, ginugunita natin sa araw na ito ang mga hapis ng ating mahal na Birheng Maria. Ngayong araw na ito, Biyernes, bago maglinggo ng Palaspas, tinatawag natin itong Biyernes de Dolores. Inaalala natin ang mga dinaanang dusa ng mahal na Birheng Maria dahil sa dinanas na paghihirap ng kaniyang anak. Nabanggit ko po sa aking homilya noong nakaraang linggo na kung mayroong taong higit na sugatan noong si Jesus Nazareno ay nakabayubay sa krus, ito ay walang iba kung hindi ang kaniyang pinakamamahal na ina, ang mahal na Birheng Maria. Napakasakit para sa ina na makita ang kaniyang anak na nagdurusa at unti-unting namamatay. Uulitin ko po, napakasakit para sa ina na makita ang kaniyang anak na nagdurusa at unti-unting namamatay. Marami sa inyo dito, mga ina, siguro naranasan ninyong magkasakit ang inyong mga anak. At kayo, ang takot na takot. Ang mga ina, ang litong-lito. Ang mga ina, ang hindi mapakali. Kung pwede lang sana ninyong kunin ang sakit ng inyong mga anak, gagawin ninyo ito. Dahil masakit para sa isang ina na nakikitang nagdurusa at nagpapakasakit ang kaniyang anak. Kaya masasabi natin na doble ang kirot at hapdi na pinagdaanan ni Maria. Hindi niya iniwanan ang kaniyang anak hanggang sa huling sandali nito. Pagmasdan ninyong mabuti. Kung pwede lang siguro, ang mahal na Birheng Maria ang magbuhat ng krus, gagawin niya ito para sa kaniyang pinakamamahal na anak. Pero, tahimik na tinanggap ni Maria ang bawat sugat at pait na ito sa kaniyang puso. Bakit?
dahil alam ni Maria na dapat maganap ang pag-aalay ng buhay ng kaniyang anak para sa ating mga kasalanan. At bagamat ang pagsusugo kay Jesus ay para sa kabutihan nating lahat na punong-puno ng kasalanan, nakalulungkot po, hindi lahat tinanggap siya bilang tunay na Diyos at tagapagligtas. Narinig natin sa ating ebanghelyo kung paano naging mainit ang tensyon sa pagitan ni Jesus at ng mga Hudyo. Nais nilang batuhin si Jesus dahil sa pahayag niya na siya ay anak ng Diyos. Kaya nga kung ating pagninilayang mabuti, ano pa ba ang pagpapatunay na kinakailangan ng mga Hudyo upang mabatid nila na si Jesus Nazareno ay tunay na sugo at anak ng kataas-taasang Diyos. Ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, nagpagaling hindi lang ng iilang may sakit, kung hindi libo-libong may sakit noong kaniyang kapanahunan. Ang mga bulag na inaakala nilang hindi na makakakita, nakakita sa pamamagitan niya. Ang mga bingi na pinahirapan sa napakahabang panahon, nakarinig. Ang mga taong inalihan ng masasamang espiritu, nakalaya sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga pilay, nakapaglakad. Ang mga makasalanan, tinanggap at pinatawad. Ang mga patay, muling nabuhay. Kung si Jesus Nazareno ay ordinaryong tao lamang, hindi niya ito magagawa. Uulitin ko po, kung si Jesus Nazareno ay ordinaryong tao lamang, ang lahat ng ito hindi niya kayang magawa. Ang napakarami, ang libo-libong himala at kababalaghan na kanyang ginawa ay isa lamang sa napakaraming patunay na siya ang tunay na sugo ng Diyos upang pasimulan ang pagpapahayag ng kaharian ng Ama. Sa kabila ng mga ito, hindi pa rin naniwala ang mga Hudyo at ang nais nila patayin si Jesus Nazareno. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kadiboto? Sa taong walang pananampalataya, kahit anumang argumento o patunay, hindi maniniwala. Sa taong walang pananalig, walang sapat na paliwanag ang makakapagpaniwala sa Kanya. Subalit, kabaligtaran naman ito ng taong may matibay na pananampalataya. Sa isang taong naniniwala, hindi na niya kailangan ng ebidensya o patunay para maniwala. Uulitin ko po, sa taong naniniwala, hindi na niya kailangan ng ebidensya o patunay para siya ay maniwala. At ganito yung nangyari sa mga tao sa Jordan noong ipinapahayag pa lamang ni Juan Bautista ang pagdating ng Mesiyas. Hindi sila nagduda, naniwala at nagtiwala sila. Hindi pa man nila nakikita ng personal ang Mesiyas. Sumasampalataya na sila.
mga kapatid kay Kristo, sa natitirang araw ng Kwaresma, huwag na nating patigasin pa ang ating mga puso. Maniwala at magtiwala tayo kay Jesus Nazareno, kasama ng mga hapis at pighati ni Maria. Pahalagahan natin ang mga sakripisyong inialay ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ang tanging hangad lamang ng Diyos, walang iba kung hindi ang ating ikabubuti at ikababanal. Kaya't tumugon din tayo sa tawag na paanyaya ni Jesus Nazareno na tanggapin siya bilang tunay na sugo ng Diyos at tunay na bukal ng ating kaligtasan. Amen. Sitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta upang maipalaganap natin ang mensahe ni Hesukristo. Sa bawat panalangin ang itutugon, Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito naway magpatupad ng kanyang misyon na ipahayag ang Ebanghelyo nang walang pagbabago sa anumang aral nito. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mensahe ni Jesus, tulad ng lebadura, naway magpabago sa bawat aspeto ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano, naway hangarin ang pagsupil sa sarili, lalo na sa panahon ito ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga pagsubok sa buhay, naway hindi makasira ng ating loob, bagkus makatulong sa paglago natin sa pananampalataya. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ang sakramento ng kumpisal, naway mapukaw ang kalooban at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal. Ang mga kamag-anak at kaibigan natin na may sakit at may malubhang karamdaman. Gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama, ipinadala mo sa amin ang mga pangaral ng mga propeta upang panatilihin ang aming pag-asa. Loobin mong kami ay maging malakas na makatupad sa iyong kalooban at magpatotoo sa aming pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po. Sumasamo kami
sa'yo marapatin yaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo poon aming handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kupkupin sa pag-ibig. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami maging laging marapat para ang paglilingkod sa iyong dambana ay aming maganap, upang sa paglahok naming lagi rito, kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhan ay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, napawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila namin na magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus, ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ni Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at dusa ng anak mong magbabata, upang lahat ay maligtas. Mahal na biring
Maria, kami ay iyong akayin. Damayan ng iyong anak. Ni Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at dusa ng anak mong magpapatay. Upang lahat ay maligtas. Sa sugat ni Jesucristo, kami kaming kasalo ng may pagsintang wagas. Ani Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at dusa ng anak mong magbabata, upang lahat ay maligtas. Habang kami nabubuhay, kami gawing karamay sa tiniis ni Kristo. Aning Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at dusa ng anak mong magbabata, upang sila ay maligtas. Announcement, mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po muna para po panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan.
Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kalwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw na pinagsaluhan naming paghahain. Manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen, panyo at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati